Magandang umaga mga kahuan, narito na ating ulat panahon ngayong araw sa Pilipinas. Narito na nga ang lagay ng ating panahon ngayong araw ng Sabado, November 29, 2025. At sa ating latest satellite images, makikita po natin kung saan patuloy pa rin yung epekto ng northeast monsoon o yung hanging amihan, partikular na dito sa may hilagang bahagi ng Luzon, lalo na po dito sa may Batanes at ganyan sa Ilocos Region at ilang bahagi ng Cordillera. Ang hanging amihan ang magdadala ng mga mahihinang mga pag-ulan, partikular na nga dito sa may Ilocos Region, Batanes at ilang bahagi ng Cordillera. Samantala, narito pa rin yung shear line na maaari magdala ng hanggang malalakas na mga pag-ulan. Makikita nyo, lalo na dito, may mga kaulapan po sa may bahagi ng Cagayan Province. So asahan pa rin yung mga pag-ulan na kung minsan po maaari magdulot ng mga biglaang pagbaha o mga flash floods at mga pagguho ng lupa or landslide. At samantala, makikita po natin na narito pa rin po dito sa may kanlurang bahagi ng Kalayaan Islands ang bagyong may international name na Koto. Ito po yung bagyong Verbena na dumaan sa Kabisayaan itong nakaraang linggo. Huli itong namatan 345 kilometers northwest ng Pag-asa Island sa Kalayaan. Ang mga kaulapan na dala ng bagyong Verbena ay maaari pa rin magdala ng mga pag-ulan sa ilang bahagi ng Kalayaan Islands at gayon din sa ilang bahagi ng Palawan. Yung trough po nito o extension ng mga kaulapan ay maaari pa rin magdala ng maulap na kalangitan dito sa may bahagi nga ng Palawan at Kalayaan Islands. Mapapansin niyo naman, sa ibang bahagi ng ating bansa ay mga makakaranas ng mga isolated o mga pulupulong pag-ulan, pagkilat, pagkulog, lalo na sa dakong hapon hanggang sa gabi. At ngayon po, maliban dito sa bagyong Verbena, wala na tayo or yung bagyong si Koto. At mananatili po itong bagyong Koto dito sa may kanlurang bahagi ng Pag-asa Islands hanggang sa mga susunod na araw. At inaasahan po natin tutungo ito sa bahagi naman ng Vietnam. So wala pa tayong minomonitor na bagong low pressure area sa loob at labas ng Philippine Area of Responsibility sa kasalukuyan. Dito nga sa Luzon, inaasahan pa rin natin malaki ang posibilidad ng mga pag-ulan sa may bahagi ng Cagayan, Kalinga, Apayao at Isabela. Dulot po yan ng shear line o yung bangga na mainit at malamig na hanging amihan at yung mainit na hangin mula sa karagatang Pasipiko. Ang nalalabing bahagi naman ng Cordillera at Cagayan Valley kasama itong bahagi ng Ilocos Region, magkakaroon ng mga mahihinang mga pag-ulan dulot ng hanging amihan or northeast monsoon. Sa nalalabing bahagi ng Luzon sa Metro Manila, nalalabing bahagi ng Central Luzon, gayon din po sa may area ng Calabarzon, Mimaropa at Bicol Region, makararanas ng mga localized thunderstorms sa hapon hanggang sa gabi. So generally po or malaking bahagi ng Luzon ay makararanas ng mas maliwalas na panahon ngayong umaga hanggang sa tanghali. Agwat nga ng temperatura sa Lawag, 25 to 30 degrees Celsius. Sa Tuguegarao naman, 23 to 28 degrees Celsius. Sa Baguio, 17 to 23 degrees Celsius. Sa Kamaynilaan, nasa 24 to 31 degrees Celsius. Sa Tagaytay, nasa 22 to 29 degrees Celsius. Habang sa Legazpi, 26 to 32 degrees Celsius. Dito naman po sa may bahagi nga ng Palawan ay inaasahan natin ang malaking posibilidad ng mga pag-ulan pa rin. Dulot po ito ng trough o mga kaulapan na dala ni tropical storm, ni severe tropical storm Koto na tinawag nating Verbena sa Pilipinas. Agwat ng temperatura sa Calayan Islands 25 to 30 degrees Celsius habang sa Puerto Princesa nasa 25 to 30 degrees Celsius. Ang malaking bahagi naman ng Kabisayaan ay makararanas ng bahagyang maulap hanggang sa maulap na kalangitan na may mga pulupulong pag-ulan, pagkilat, pagkulog bandang hapon hanggang sa gabi. Agwat ang temperatura sa Iloilo 25 to 30 degrees Celsius, sa Cebu naman 26 to 31 degrees Celsius, habang sa Tacloban nasa 26 to 32 degrees Celsius. Malaking bahagi rin po ng Mindanao ay makararanas ng mga isolated o mga pulupulong pag-ulan, pagkilat, pagkulog habang posible po sa umaga hanggang tanghali, medyo mainit na panahon yung mararanasan. Agwat ang temperatura sa Zamboanga, nasa 25 to 33 degrees Celsius, sa Cagayan de Oro, 25 to 31 degrees Celsius, habang sa Davao, nasa 24 to 33 degrees Celsius. Sa lagay naman ng ating karagatan, wala na po tayong nakataas na gale warning ngayon. Bagamat dito sa may bahagi ng Palawan at sa may Northern Luzon, inaasahan natin na katamtaman hanggang sa maalon ang magiging kondisyon o lagay ng ating karagatan. Sa ibang bahagi ng ating bansa, banayad hanggang sa katamtaman ang magiging pag-alon, lalo sa ating mga baybay dagat. Mag-ingat pa rin po, lalong-lalo na yung mga maliliit na sasakyang pandagat na kung minsan po kapag may mga thunderstorms, mga pagkilat, pagkulog, ay maaari biglang lumakas yung alon. So mag-ingat pa rin po tayo.
Narito naman ating inaasahang magiging lagay ng panahon sa mga susunod na araw hanggang Miyerkules po ito, no. So inaasahan po natin bukas po November 30 po 'yan, no. Sunday to Monday magpapatuloy yung epekto ng shear line at northeast monsoon, partikular na sa may silangang bahagi ng Northern Luzon. So asahan pa rin natin itong area ng Cagayan, Isabela, medyo malaki pa rin yung posibilidad ng mga pag-ulan. Habang dito sa may Palawan at partikular na sa Calayan Islands hanggang Lunes, possible na medyo maulap pa rin yung kalangitan. Pagdating ng araw ng Martes, inaasahan natin malaking bahagi ng ating bansa makararanas ng mas maliwalas na panahon, bagamat posible pa rin yung mga localized thunderstorms sa hapon hanggang sa gabi. Pagdating ng araw ng Miyerkules, inaasahan natin ang muling paglakas ng northeast monsoon o tinatawag nating surge ng northeast monsoon, kaya posible pong magkaroon ng mga mahihina hanggang sa katamtamang mga pag-ulan, partikular na sa may bahagi ng Northern Luzon, itong Ilocos Region, Cordillera at Cagayan Valley. Base sa pinakauling datos nga natin ay maliit naman yung posibilidad na magkaroon tayo ng bagyo at least hanggang early next week po, no? So hanggang Martes medyo maliit pa yung posibilidad na magkaroon tayo ng bagyo. At less po, no, magbibigay tayo ng update kung may bago tayong mamamonitor na low pressure area.